guys, ayan maglalas ani na tayo. Kasi nakita ko, ayan o, ang dami natin mga kamatis pa rin. Ayan, makikita nyo na dried na yung kanyang mga dahon. Ayan o, pero mga hitik pa rin sa hinog. O, diba? Ayan yung ating flower o, dried na rin. Ang dahulog na yung ating mga kamatis. Mas lalo doon ang ating cherry tomatoes, makikita nyo. Ayan, hinog na hinog. Siguro gagawin ko na lang tong tomato sauce. Ayan, ang dami nila. Nasasayang lang. So, ayan. Makikita nyo yung dahon niya is dried na. Ayan, kaya kailangan na natin pitasin. Ayan, so, tuyot na siya. Tara, samahan nyo akong mamitas ng ating kamatis. Ayan, mapapansin nyo mga dried na siya, yung mga dahon niya. Pero ang dami pa rin mga hinog at hilaw. Ito oh, yung ating mga cherry tomatoes. Ayan. So, pitasin na natin lahat. Mga hinog na. Ayan o. Diba? Ang dami. Ayan, kukunin ko ng lahat kasi nahuhulog lang siya. Kung makikita nyo, talagang hinog na at talagang malalambot na siya. Okay, malapit na tayo matapos dito sa puno na ito ng kamatis. Ayan. So, ito na lang. Okay, at lilipat naman tayo sa ibang bahagi ng ating kamatisan. Ayan, makikita nyo, sa isang puno lang, ang dami ko nang nakuha. Talagang mga hinog na hinog. Ayan, oh. O, diba? Ayan, meron pang mga iba. So, okay, simutin na natin. Ako munang pitasin yung lahat ng cherry tomatoes. Ayan o. Ayan, so, pitasin na rin natin to kasi namumutok na sila dahil, ayan, so mga tuyot na yung dahon. Ayan o, so ang laki o. Pero putok siya, kaya gagawin na lang natin tomato sauce. Ayan, namutok na. Ito yung mga kailangan nating iluto kagad at gawing tomato sauce o kainin kagad kasi ayan, makikita nyo na talagang hinog na hinog at namumutok na siya at madaling masisira kung pababayaan lang natin. Ito yung mga ganito pwede pa nating ilagay sa rep at kainin later kasi buo pa siya. Ayan, bawat puno hitik talaga. Magtsatsaga ka nga lang mamitas dahil sa sobrang dami is magsasawa ka. Kagaya nito, tingnan nyo, ang dami. May green, yellow, and orange. O yan, ready na talagang pitasin. Pero kung pipitasin ko na rin yung mga green dahil nga gagawin naming marmalade. Sa dami nito, marami na akong magagawa. Pwede na ako mag-dried and tomato sauce. Ayan. Tapos, yung green nga is gagawin naming jam. Ayan, kagaya nito, ang dami pang birthday, oh. Ayan, oh. Kunin ko na rin daw yung hilaw kasi gagawin marmalade ng aking biyenan. Ayan, oh. Tignan nyo, ang ganda at ang lalaki. Mapakaliwat kanan, ayan o, ang dami talaga. Itong year na to is sulit na sulit talaga yung aking pag-ani. Kasi naka-ani na ako at talagang punong-puno yung mga basket ko. At ito, ang ating last ani. Hindi ko alam kung makakailang basket ako ngayon, pero panigurado, marami ito. Ayan, kung mapapansin nyo, dito sa bandang rito is malalaki yung aking mga naaani dahil dito is yung ibang klase, yung corn de boeuf at yung sa kabila naman is yung mga cherry tomatoes. At alam niyo ba guys, yung mga unang naani ko is talagang ang sasarap, hindi mo ma-explain ang lasa. Talagang ibang-iba ang lasa compare mo sa mga nabibili sa store. Ayan o, di ba? Ang lalaki at ang pupula pa. Sana matamis rin to. Katulad ng mga unang ani, kasi yung unang ani is talagang panahunan pa niya, kaya talagang ang sasarap. Pero ngayon is pa autumn na, so tiyak magbabago na yung kanyang lasa. Pag ganitong panahon na is less na yung aking paggawa ng salad. So, karaniwan is nilalaho ko na lang sa mga gulay o sa mga ulam, sa may mga sabaw at gagawin ko na lang sauce para sa aking mga pasta at i-preserve ko. Ayan, pwede kong magamit anytime na gustuhin ko. Pitasin ko ng lahat, pati yung hilaw dahil paborito ng biyanang kong gumawa ng marmalade sa mga green tomatoes. Ayan o, so pipitasin ko na rin to. Dahil hindi na rin daw siya mahihinog. Ayan.
So, hinihiwalay ko yung mga green pa. Ayan. So, para magawang marmalade. Ayan. Ibang basket siya. Ito yung mga hinog na. Doon naman yung cherry tomatoes, maliliit. Ayan. So, natutuwa naman ako at marami tayong naani. Ito yung last na ani natin. Dahil natutuyot na yung ating mga tomatoes. Ayan, medyo hinog. And then, ang bigat na. Malaki tong basket na to guys. Compare sa mga dati kong mga pinangkukuha. Lahat to malaki. 3 malaking basket. Ang dami pa. Ayun. Ayan, gaya nga na nasabi ko is kailangan ko nang pitasin lahat ito dahil nga, ayan, kagaya nito is nabibiyak na siya. So, unti-unti nang nabubulok. So, mas magandang pitasin ko na. Ang dami pang green pero okay lang dahil mapapakinabangan pa naman natin. Susuko yata ako sa pag-aani. Ang dami kong naani guys. Mahigit 3 basket na. Marami pa rin. Aking pechay. Ang dami rin. Hindi ko na nakaharvest. So, ayan ng lahat yung mga na-harvest natin. Ayan, hinarvest ko na yung ating green tomatoes. At ayan, yellow, hinog. Ayan. So, naka 3 basket tayo in total. Ayan. Ayan, malalaking basket yung ating ginamit ngayon. Ayan. So, meron pa rin mga natirang pailan-nilan. Pero maliliit na yun. Kaya hindi ko na sinama. So, hanggang dito na lang po ang ating mga na-harvest. So, ito na guys yung ating mga na-harvest. Ayan, hinarvest ko na rin itong green na tomatoes para gawing marmalade. Ayan. So, ito gagawin daw marmalade ng akin biyenan. At ito naman guys, is gagawin ko, ang hirap buhatin. Ayan, ito naman gagawin kong tomato sauce. Ayan. Ang lalaki, di ba? Ayan. And then ito rin. So, ang dami. Ito na yung last na ani natin dahil mga natuyo na yung ating mga ayan, yung ating mga kamatis. Yan dahil nga malapit ng winter. Okay, ayan. So, buhatin. Oh my God. Ayan yung ating mga naani. Ayan. Oh, ayan, nagpatulong ako sa husband ko. Ayan, ang bigat, grabe. Ayan. Ayan, merci beaucoup muna, Moore. Ayan. Ito, ako na lang magdadala nitong green. Bibigay niya na sa nanay niya yung green tomatoes. Show me the green tomatoes. La bonne confiture. Yes. Okay, ayan, natutuwa naman ako at naani ko na lahat yung ating mga tomatoes. Ayan, hanggang dito na lang po. Ito po si Stella. Hanggang sa susunod po. Bye! Ayan, may ilan-ilan na lang natira. Bisu-bisu.